Binasahan kasi ako sa Biblia nila doon sa awit na ang nakalagay daw doon. So, pwede naman daw palitan yung pangalan doon as a God. So, kaya ang hindi lang daw kasi nailagay doon as Jehovah. God lang daw kasi nilagay doon. So, Jehovah daw talaga kasi ang pangalan ng God, hindi raw God. So, Jehovah daw talaga. Ay, mali bro. Hindi Jehovah ang pangalan ng God, bro. Batay rin sa kanila mismo. Oh. Baka hindi niya naalala yung sinasabi sa kanilang ano. Pero meron sila, Biblia nila bro dati, yung hanapin ko yung ano yung ebidensya nasa nang saan ko ba nilagay yun, nawala rito eh. Eto. Yung kanilang Biblia na New World Translation ito ay New World Translation February 9, 1950 sa forward. Oh, ano ba sinasabi doon? While inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Yung pangalang Jehovah, nagsimula lang yun 14th century. Parang naging pangalan ng ama yun. Pero kung sa kanilang turo na tawagin nilang Jehovah ang Panginoon, wala namang problema doon kung ano yung kanilang ipangalan Ang problema doon kung ipipilit nila na yun talaga ang talagang original name niya. Bakit? Alam ng saksi ni Jehovah mismo, nakatala sa kanilang New World Translation February 9, 1950 na ang pangalan Jehovah nagsimula lang noong 14th century. Oh. Kung gusto na pangalanan ng Jehovah, di kayo bahala. Di kami makikialam dyan. Yan ang aral ninyo Hindi kayo bahala. Pero kung ipipilitin nyo talagang yan ang original name niya, ay wag mo kaming papaniwalain dahil inaamin na nila dito. 14th century lang nagsimula ang Jehovah. Bakit? 14th century nagsimula ang letter J. Brother, okay na ba yun, Brother Dominic? Ayos na po. At least mayroon din akong nalaman na ibang pagtotoo. Okay, great. Regarding din sa pagtotoo sa kanila. So, hindi rin naman ako against sa kanila kasi yun ang aral nila. Tapos ako naman hindi naman ako masyadong aral. So, neutral lang din naman ako. Kasi marami yun. Anong hindi against? Parang, pag hindi ka against sa kanila kapatid, parang sangayon ka sa aral nila. Mali yun. Ayun. Hindi naman ako respetuhin mo yung view nila, pero wag mong sabihin na hindi ka against kasi parang sangayon ka na rin. Tayo talaga bro is talagang kailangan ting rumispeto sa view ng iba. Hindi naman talaga tayo pare-pareho ng view Iba ang view ng Saksi ni Jehovah, iba ang view ng Sabadista, iba ang view ng Dating Daan, iba ang view ng INC, iba ang view ng Katoliko. Iba-iba talaga ang view. So, ang sa atin na lang dito is ating unawain ang kanilang view, tapos nasa iyo na kung tatanggapin mo. Once tinanggap mo, ay pareho na kayong dalawa mali niyan. Dalawa kayong mali niyan. Once tinanggap Kulang na lang, mapapinyag ka. Tsaka ito pa, dadagan ko pa ebidensya, brother Itong sinasabi sa ito ay sa Americana Encyclopedia. Gagamit ako Americana Encyclopedia. Ano ba ito? Jehovah, an erroneous form of the name of the God of Israel. Bakit siya erroneous? Itong sinasabi sa karugtong niya. Medieval Christian scholars mistakenly combined the consonants and vowels of the two words into the new word Jehovah, which was used in the King James Version of the Bible. So, new word siya. Hindi siya original, the new word siya. Yan So, kung yan ang kanilang gusto ipangalan, bahala sila, respetuhin natin yung kanilang view dyan. Pero don't tell me na a-agree ka dyan kahit na may ebidensyang mali yan.
Sige. Pwede po magtanong. Sige, go ahead bro, go ahead. Mike James po, pwede po magtanong. Okay, go ahead bro. Okay. Bro, ako po isang Islam religion, bro. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, kasi nga po ayon po sa aking pananaliksik, ang narration po ng tinatawag na crucifixion ay 4. Ayon sa saksi ni Jehovah, si Jesus Christ ay ibinitin sa puno ng kahoy. Ayon naman sa mga Mormons, si Jesus ay ibinitay sa nakahandarusay na punong kahoy, no? At sa Katoliko po, siya ay naipako sa krus. At ang pang-4, ito ay nasa amin ng mga Islam religion, na si Jesus Christ ay hindi naipako at hindi namatay. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, bro, no, dito po sa Biblia ninyo, ito po ay matatagpuan natin sa Hebreo talatang 5, versikulo 7. Ang sabi dito, noong si Jesus ay namuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan at dininig siya dahil sa lubusan niyang pakumbaba. Ang tanong dito, kapatid, ayon po ba dito sa talata na ito, si Jesus po ba ay namatay? Yes, namatay siya. Pag may hinahanap sa itap. Namatay talaga siya. O sige. Kasi kung hindi siya mamamatay, magiging bula ang propeta si Isaias. Tandaan niyo ito, tingnan niyo. Para makita niyo talaga ang laman ng Biblia. Ito, sabi ni Kristo sa Mateo 5:17. Ito, isa-isay ko mga talata ha. Biblia talaga to. Yan. Sabi dito ni Kristo ganito, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. Yan. Anong ibig sabihin niya dyan? Tanggalin ko muna yung headphone ko. Okay? Sana hindi siya magsalita. Nahihindera kasi ako pag nagsalita. Yan, no? Lucas 24:44. Ano ang sabi dito ng Panginoong Jesucristo? Pinaliwanag niya yan. Sabi niya, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. Ngayon, mayroon palang nakasulat sa kautusan ni Moises patungkol kay Kristo. Ano naman yon? Yun naman ang nasa Deuteronomio 18:10 na lahat ng sasabihin niya ay galing sa Diyos. Yon, di ba? Gaya sa ama niya. Pangalawa, sa aklat ng mga propeta. Ano bang sinasabi ni Propeta Isaias? Ito, basahin natin ha. Propeta, wala pang Kristyanismo nito. 53, ito ang sinasabi. Kalooban ng Panginoon na lumago ang kanyang lingkod. So merong tinutukoy sa propesiya na lingkod. Gaya ng tanim na lumalago at naguugat sa tuyong lupa. Wala siyang kagandahan o katangiang makakaakit sa atin para siya'y lapitan. Hinamak siya. So may propesiya ha. Sa panahon pa ni Isaias ito ha. Hinamak siya at itinakot ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya. Hinamak at hindi pinahalagahan. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sanay tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw.
Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Ayan, ano? Yang propesya na yan, kung babasahin natin ang ito pa, ang karugtong sa 7 pala, sa 7. Inapi siya at sinaktan, pero hindi man lang dumaing. Para siyang tupang dadalhin sa katayan para patayin o tupang gugupitan na hindi man lang umimik. Ito yung bahaging binasa nung Yunoko sa anong talata yung Brother John Ray? Yung Yunoko, Brother John Ray? Sinabi ng banal na espiritu kay Felipe, puntahan mo, makisabay ka sa kanyang karwahe. Kaya tumakbo si Felipe at inabutan niya ang karwahe. Narinig niyang nagbabasa ang opisyal ng aklat ni Propeta Isaias. Eto ngayon, tinanong siya ni Felipe kung naunawaan niya ang kanyang binabasa. Sumagot ang opisyal, hindi nga eh. Paano ko maunawaan kung wala namang magpapaliwanag sa akin? Inanyayahan niya si Felipe na sumakay sa kanyang karwahe at tumabi sa kanya. Ito ang bahagi ng kasulatan na kanyang binabasa. Yung 53:7 na to. Katulad siya ng, hindi siya nagre-reklamo, katulad siya ng tupa na dinadala sa katayan, o kaya isang munting tupa na walang imik habang ginugupitan. Hinamak siya at hinatulan ng hindi tama. Walang makapagsasabi tungkol sa kanyang mga lahi dahil pinaikli ang kanyang buhay dito sa lupa. Sinabi ng opisyal kay Felipe, sabihin mo sa akin kung sino ang tinutukoy ng propeta. Ang sarili ba niya o ang ibang tao? Sumagot naman si Felipe, kaya simula sa bahaging yun ng kasulatan, ipinaliwanag sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Sa madaling salita, yung propesiya ni Propeta Isaias, kailangan tuparin ng Panginoong Jesucristo ay kailangan siyang mapatay. Bilang pantubo sa kasalanan at dapat tayo ang bayad. Tinanggap niya ang parusang na sana tayo ang dapat magbayad. Yun ang nasa propesiya ni Propeta Isaias. Pag sinabi niyo na hindi siya namatay, lilitaw na bula ang propeta si Propeta Isaias. At saka, Bro Jando, may tanong ako doon kay brother na Muslim, bro. Bro, sino ang sumulat sa Hebrew, bro? Hindi mo dapat itanong, hindi mo dapat itanong sa akin yan, bro, sapagkat ito ay libro nyo. Okay. Sige, sabihin ko sa iyo na... Ito, bro. Okay, ganito na lang. Alam mo ba na si San Pablo ang nagsulat sa Hebrew? Okay. So, ibig sabihin, bro, hindi ka naniniwala kay Pablo? Naniniwala. Kaya nga, so naniniwala ka na si Pablo ang nagsulat sa Hebrew? Okay. Kung si Pablo ang nagsulat ngayon, pwede po ba akong mag-next question, bro? Mamaya na, bigyan mo natin ng lino yung tanong mo sa Hebrew 5 na hindi sinabi ni San Pablo na hindi namatay, no? Kasi, makinig ka muna sa sagot namin. No, dahil si San Pablo ang nagsabi noon. Si San Pablo din ang nagsulat sa sa Korinto. Siya rin nagsulat. Ano ba ang sinabi ni San Pablo sa Korinto? Basahin mga Bro Jando, unang Korinto 15:14. At kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at wala ating silbi ang inyong pananampalataya. Kanino kami maniniwala, bro? Kay San Pablo na parehas nagsulat sa Hebrew at ng Korinto, ikaw na nagbasa lang sa kanyang sinulat. Okay. Ang ano dyan, bro? Hindi, sagutin mo muna. Kanino kami maniniwala? Kanino kami maniniwala? Kasi gamit mo yung Biblia namin. Ginamit mo yung Biblia namin. Wait lang. Ang tanong niya kasi, naniniwala ba tayo kay Apostol Pablo? Sabi niya. Ang sagot ni Brother John Ray sa iyo, Brother, Mike James, ang sagot sa iyo ni Brother John Ray, yes, naniniwala siya kay Apostol Pablo at si Apostol Pablo ay hindi kinokontra ang kanyang sinabi. Sa madaling salita, yung unang Korinto 15:14, hindi yung salungat sa Hebrew 5 na binasa mo.